Bago natin simulan ang part 19, muli po akong humihingi ng taos-pusong pasasalamat sa walang sawang pagsuporta sa ating YouTube channel at sa mga bagong subscriber. Welcome po sa inyong lahat. Bumalik tayo kung saan nakapitan na ng clone ng ating bida ang Berserker, at napasabi na lang na anong klaseng nilalang ito, bakit hindi ako makawala, kaya't pilit na nagpupumiglas ang Berserker sa pagkakahawak sa kanya. At laking tanong sa kanyang isipan kung bakit sa bawat pagpupumiglas niya mas lalo lang humihigpit ang mga galame, kaya't nang dahil sa kanyang walang sawang pagpupamiglas nagsanhi ito ng sobrang higpit, at nang dahil doon isa-isa nang maririnig ang pagkabali-bali ng kanyang mga buto. At nang dahil sa tunog na iyon napatingin ang captain, at napasabing anong klaseng halimaw yan, kasabay ng pagsigaw ng Berserker. At napasabi pa ang kanilang captain na grabe naman ang kanyang dinanas sa halimaw na yan. At bumalik tayo kung nasaan ang ating bida, kung nasaan pilit iniilagan ni Yeching ang mga pag-atake ni Cesar, namatay kang hangal ka. Kahit anong gawin mo hindi ka na muling sisikatan ng araw, at ang mga katulad mo dapat matutong lumugor kung saan dapat lumugor. At pilit iniilagan ng ating bida ang mga pag-atake mula kay Cesar, at kanyang naisip na kung bakit hindi lang naman bumabagal ang galaw ni Cesar, kaya't napapaisip siya kung anong klaseng halimaw si Cesar. At napaisip ang ating bida mabuti na lang mayroon siyang nakuwang mga passive skill na nagbibigay sa kanyang katawan na mabilis na pagalingin ang kanyang mga natatamong mga pinsala mula sa mga kalaban. At nang dahil dito nagagawa kong sumabay sa mga ganitong malalakas na hunter, at kung nagkataon na wala itong abilidad na ito hindi ko na alam kung kakayanin ko pa ang mga ganitong pinsala. At napaisip ang ating bida na kung hindi man tinatablan ng kung ano-anong pag-atake ang halimaw na ito, kailangan ko nang gamitin at subukan ang Berserk mode Splatter and Gore. Kaya't sinabayan na ng ating bida ang ginawang pag-atake ni Cesar, ngunit nakailag ito. At napasabing mabagal ka pa bata, marami ka pang bigas na kakainin bago mo ako matamaan, kaya't naghanda na ng isang lihim na counter si Cesar patungo sa ating bida, at napasabing eto, subukan mong ilagan hangal ka. At nang dahil sa buffs ng captain sa ating bida mas mabilis na niyang nabago ang kanyang paggalaw at makapagbigay ng isang mabilis na pag-slash, at nang dahil doon hindi inaasahan ni Cesar ang pagbabago sa bilis ng ating bida, at nang dahil doon hindi niya inaasahan ang gagawin ng ating bida, kaya't laking tanong niya sa kanyang isipan kung papaanong nangyari yun. At muli niyang tinignan ang ating bida at napasabing kung bakit pakiramdam niya na hindi gumana ang kanyang armor dahil nagawa siyang pinsalay ng dagger ng ating bida. Kaya't laking tanong niya sa kanyang isipan na kung anong dagger ang ginagamit ng ating bida upang baliwalain ang kanyang mataas na depensa. At nabigla din ang ating bida dahil sa kanyang ginamit na abilidad na gawa nitong pinsalay ang isang mayroong sobrang taas na depensa. Ngunit laking tanong niya sa kanyang isipan kung ang epekto nito ay naririto pa rin. At napasabi na lang ang ating bida na kailangan na niyang tapusin ang laban na ito sa mabilis na paraan, kaya't dali-dali na siyang sumugod patungo kay Cesar. At napasabi na lang si Cesar na nakakatuwa ang mga nangyayari, hindi ko mapigilan ang aking sarili sa aking mga nararamdaman, ano pa ba ang gusto mong ipakita sakin, hangal ka, hindi na ako makapaghintay. Kaya't nang nakalapit ang ating bida at sa kagustuhan niyang tapusin na ang laban, binalak niyang atakin ito sa weak point neto sa bandang leeg upang matapos na kaagad ang kanilang laban. Ngunit nang dahil doon madali lang inilegan at tinignan ng ating bida at napasabing tingin mo ganun lang akong kadaling patamaan ng mga walang kwentang atake. At nang dahil doon muling sinubukan ng ating bida na umatake. Ngunit inaasahan na pala ito ni Cesar at dali-dali niyang hinaranggan gamit lang ang kanyang isang kamay at sinabing kahit anong gawin mo bata hindi ka mananalo laban sa akin, pero pinapahanga mo ako sa iyong pinapakitang lakas. At naghanda ito ng isang suntok at sinabing ipapakita ko sa iyo kung papaano umatake. At nang dahil doon hindi na nagawang umilag ng ating bida, kaya't solidong niyang nasalo ang buong kamao ni Cesar. At pahabol pa ni Cesar, alam mo na ba ang pagkakaiba ng ating mga lakas, kaya't sa susunod matuto kang lumugor kung saan ka karapat-dapat.
At pagyayabang pa nito sa ating bida, ang uri ng martial artists ay isang uri ng isang kakaibang abilidad na ginagamitan ng physical na lakas at ito ay hindi makukumpara kung saan-saan at ito'y madalas na ginagamit sa pangmalapitan na labanan. At seryosong tinignan ng ating bida si Cesar at sinabing ganun, subukan natin ang iyong sinasabi, at naghanda ng isang malakas na atake ang ating bida at nang dahil dito nagkaroon ng bugzo ng hangin sa paligid ng kamay ng ating bida. At makikita na natin na hindi biro ang pinakawalan ng dalawang panig nang dahil sa lakas ng kanilang ginawang pag-atake nagkaroon ito ng malakas na pagyanig sa kanilang kinakatayuan. At nabigla ang ating bida nang dahil naramdaman niya ang totoong lakas ni Cesar at kanyang tingin lubhang mataas ang strength point nito. At pagyayabang na sabi ni Cesar, nagkaroon ka pa ng lakas ng loob na sabayan ang aking pag-atake, hindi mo ba alam? Nanilaan ko ang aking buong buhay ko upang mapataas lang ang aking physical na abilidad. At napasabi ang captain na hindi maaari ito nang dahil sa lakas ng ganun pagyanag, nakakasiguro akong hindi na makakaligtas ang ating bida at napaisip siya na katapusan namin pagka nagkataon, na habang makikita natin ang ating bida na hindi niya mapigilan ang kanyang pagtalsak mula sa impact ng kanilang pagsalpukan ni Cesar. Kaya't nanalangin siya sana'y buhay pa ang ating bida nang dahil hindi niya alam ang mga pwede pang mangyari sa kanila kung mawawala ang ating bida. At makikita na natin ang ating bida pagkawala ng mga usok na nakapaligid sa kanya, at makikita natin na hindi biro ang kanyang tinanggap na atake nang dahil dito kailangan niya pang suportahan ng kanyang isang kamay ang kanyang sarili upang mapahinto sa kanyang pagtalsak, at nang dahil doon sa muli nilang pagsasalpukan nagkasira-sira ang damit ng ating bida. At masayang tumingin sa kanya si Cesar at sinabing, pinapahanga mo ako, bata? Nang dahil nasubukan mong mabuhay sa aking ginawang atake at bukod tanging ikaw pa lang ang unang nakaligtas mula ng huli kong ginamit ang kasanayan na yun, at ang lahat ng samaraw ng aking kamao ay hindi na nabuhay, kaya't laking tuwa ko dahil hindi ka pa namatay dahil makakapaglaro pa ako kahit papaano bago ka mamatay. Kaya't nang dahil doon nagsasawa na ang ating bida nang dahil sa mga narinig niya na paulit-ulit galing kay Cesar, kaya't inutusan na ng ating bida ang system na ang lahat ng kanyang points ay ilagay lahat sa strength. Kasabay na nito ang paglabas ng system, meron kang kabuuan na 176 points, at nang dahil sa iyong gustong mangyari ang lahat ng 176 na ay mapupunta lahat ng ito sa strength. At makikita na natin ang malaking pagbabago sa katawan ng ating bida, kasabay nito ang pagsira niya sa kanyang damit. At napatanong si Cesar kung ano ang pinagsasabi ng ating bida na dagdagan ang strength, kaya't laking tanong niya sa kanyang isipan kung ano ang ibig sabihin ng ating bida. At nang dahil sa tanong ni Cesar sa ating bida, seryosong sinagot ni Yeching ang kanyang tanong, ang aking katawan ay lubhang lumakas at ang katunayan nito pagmasdan mo ang aking katawan at doon mo lang mapapansin ang lahat ng pagbabago sa aking mga muscle. Kaya't nang dahil sa narinig niya sa ating bida, napatawa siya sa kanyang isipan at sinabing naapektuhan na ata ang kanyang pag-iisip nang dahil sa pag-alog ng kanyang utak, kaya't malakas niyang pag-aaman sa ating bida, kung ganun subukan natin ang iyong pinagmamalaking muscle. At napaisip ang ating bida kung ano na lang ang mangyayari sa martial arts punch mula sa aking pagbabago. Dahil meron na akong kabuuan not 300 points sa aking strength, hindi ako nakakasigurong makakaya niya ito ng isang suntok lang. Patawang sinabi ni Cesar, mamatay kang hanggal, katanggapin mo ang iyong kamatayan, tignan natin ang iyong pinagmamalaking muscle sa aking martial arts. At makikita na natin ang salpukan ng dalawang kamao na halos magkaparehas lang ang resulta ng kanilang mga lakas, ngunit biglang mayroong nangyari sa kamay ni Cesar na parang nadurog ang kanyang mga buto sa kanyang kamay. At makikita na natin na nadaig na ng ating bida ang lakas ni Cesar, kaya't makikita na natin ang paglipad ni Cesar nang dahil sa lakas ng puwersa mula sa ating bida. At nang dahil sa mga nasasaksihan ni Cesar, hindi siya makapaniwala na ganun-ganun lang nadurog ang kanyang mga kamay, at laking tanong niya sa kanyang isipan kung papaano nagkaroon ng ganoong kalakas na abilidad ang ating bida. At nang dahil sa mga nakita ng captain, hindi siya makapaniwala sa biglang lakas ng ating bida at nagawa niya pang daijin ang lakas ni Cesar.
At upang tapusin na ang kanilang laban naghanda na ang ating bida ng isang malakas na pag-atake kung nasaan si Cesar, at habang hindi pa rin makapaniwala si Cesar kung papaano nangyari ang lahat ng ito. At ayun na nga makikita na natin ang paghawak ng ating bida kay Cesar at nang dahil dito nagkaroon ng malakas na impact sa kanilang pinagbagsakan. Wala ka ng oras upang mabigla pa sa lahat ng pangyayari nang dahil tatapusin ko na ito ng mabilisan. Kaya't nang dahil sa ginawa ng ating bida bigla na lang mayroong naalala si Cesar sa kanyang mga nakalipas na taon. At bumalik tayo kung saan naging hunter si Cesar at halos katulad lang niya ang ating bida na tagalinis ng mga naiwanang equipment ng mga hunter. At pahabol pa ng isang hunter kung gusto mong maging official na miyembro ng aking grupo kailangan mong patunayan ang iyong sarili sa amin, kaya't napasagot na lang si Cesar ng masusunod po. Kaya't makikita na natin lumabas ang isang malaking halimaw, at napasabi ang hunter ngayon ay isa ka ng miyembro ng ating grupo at kailangan mong patunayan ang iyong sarili para sa ating grupo buhay mo man ang kapalit. At napaisip si Cesar na kailangan niyang maputunayan ang kanyang sarili hindi man siya malakas ngayon susubukan niyang higaitan ang kanyang sarili. Kaya't hindi niya na pinag-isipan ang lahat dali-dali na niyang sinugod ang halimaw at napasabing papatunayan ko sa lahat na kaya kung maging isang miyembro ng hunter. Bakit ganon nangyari sa aking mga kamay na halos madurog na ang aking mga buto pero hindi ko pa rin magawang pabagsakin ang isang halimaw? At nagulat si Cesar nang dahil sa kanyang pag-iisip hindi na niya namalayan na mayroon na palang nakatayo sa kanyang harapan, at laking tanong niya pa sa kanyang isipan kung nasaan na ang kanyang mga kasama nang dahil pagkalingon niya sa kanyang kapaligiran wala na siyang nakikitang hunter. At nang dahil wala pa sa wisyo si Cesar hindi niya namalayan ang isang malakas na pag-atake ng halimaw patungo sa kanya at buong-buo niyang nasalo ang buong puwersa ng pag-atake. Kaya't makikita na natin ang pinsalang natanggap ni Cesar mula sa halimaw, at tanong ni Cesar sa kanyang isipan kung nasaan na kanyang mga kasama bakit nag-iisa na lang siyang lumalaban sa halimaw kaya't inisip niyan pinagtaksilan siya ng kanyang mga kasama. At makikita natin ang isang scientist na nag-experiment kay Cesar at nang kanyang suriin ang kalagayan ni Cesar nakita niyang malaking pinsala ang kanyang natamo tulad ng pagkabali ng ilong, at pagkabali ng 8 ribs at paghinto ng kanyang puso at ang kanyang mga nadurog na atay at pagkadamay ng 2 bato nito, at pahabol pa nito hindi ito magiging madali nang dahil kailangang pa nila maghintay ng mahaba habang panahon upang magtagumpay at ang mga ganito ay nangangailangan ng maraming magic crystal upang magtagumpay. Makalipas ang maraming experiment sa katawan ni Cesar at nakalipas ang mga buwan dahan-dahan nagising ang diwa ni Cesar at makikita na natin ang pagmulat ng kanyang isang mata sa pagkakatulog. At masayang binasa ng scientist ang kanyang mga research na nagtagumpay siya sa paglipat ng mga iba't ibang uri ng katawan ng halimaw sa katawan ni Cesar. At pahabol pa nito hindi ko akalain na magtatagumpay ang aking mga experiment na pagsamasamahin ang mga cells ng mga halimaw sa iyo at natutuwa akong malaman na naging compatible ang mga organ ng halimaw sa iyo at sa aking pagsasaliksik ang iyong lahat ng katawan ay gumagana. Kaya't makikita na natin ang kanyang ngiting tagumpay, at pahabol pa nito ang masamang balita lang ikaw ay isa ng mixed breed hahaha. At hindi matatapos ang ating video nang hindi binabati ang mga idolo nating walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel. Shoutout Mark at sa mga nakatira sa taga-Bataan dyan at ang Bataan ang isa sa mayroong magagandang tanawin at ang pinagmamalaki nilang Bataan Cruise at natatandaan ko pa na mayroon itong elevator sa gitna upang makapunta sa gitnang bahagi nito. At shoutout kay Jay Stan maraming salamat sa iyo idol sa walang sawang suporta. At shoutout kay Sharon Barua maraming salamat sa iyo idol sa walang sawang suporta. At shoutout kay Realm5 maraming salamat sa iyo idol sa walang sawang suporta. At shoutout kay Kat Aba TV maraming salamat sa iyo idol sa walang sawang suporta more power din sa iyo. At sa mga gustong magpa-shoutout at magpabati ng kanilang birthday o mga mahal sa buhay mag-comment lang kayo sa ating huling video at sa mga gustong mag-donate sa ating GCash account. Taos puso ko pong tatanggapin ito kahit na ito ay maliit na halaga dahil malaking tulong na po ito sa akin kahit pambili lang ng kape habang nag-e-edit tayo ng mga video.